Last Friday po sinimulan natin yung series ng mga messages for this month at kinuha po natin yung messages sa aklat po ng Mateo. Kaya po ang pamagat ng mensahe ng Lord sa araw na ito ay Mateo 24, ikalawang yugto. At last week nga po, nalaman natin ano yung palatandaan sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Number 1 po, sa unang mga parte ng Matthew 24, number 1 na palatandaan na malapit nang bumalik si Jesus Christ, maraming magpapanggap na sila ang Kristo at maraming na yan. Mula noon, lalong-lalo na sa ngayon. May mga digmaan, maglalaban ng mga bansa at mga kaharian. Magkakaroon ng taggutom at lindol sa maraming lugar. Kung isipin po ninyo, ano ginagawa ng mundo ngayon? Nakafocus ang mundo sa pagpapagawa ng mga matataas na buildings. Napansin po ba ninyo na magtayo ang Dubai ng highest na scraper, may mga gustong gumaya. Gumaya ang bansang ito pero hindi pa natutuloy hanggang ngayon doon po sa Jeddah. Supposedly, yun ang pinakamataas kaysa Dubai. Ngayon may plano na naman ang kahariang ito nang nagtatayo rin. At maraming mga lugar ngayon sa buong mundo gusto magtayo ng matataas na mga towers. Samantalang kandahirap ang maraming tao sa buong mundo, yung mga mayayamang bansa katulad ng bansang ito, saan sila nakafocus? Sa ganitong mga bagay. Habang maraming hindi kumakain around the world, wala namang saysay yung kanilang mga pinatatayo kasi hindi naman po lahat yan nagkakaroon ng laman. Kailan lang po nabasa ko na maraming ngayong proyekto ang bansang ito, humihingi sila ngayon ng saklolo sa China for fund. Kasi ang ginawa nila, hindi mabilang yung sabay-sabay nilang pinatayo, di ba? At hindi lamang billions ang pinag-uusapan doon. Meron pa trillions dollars pa ang pinag-uusapan. Ngayon po, kandahirap silang maghanap ng mga sponsor o mauutangan. Nakita ninyo yun because tama ang Biblia, pride goes before destruction. Ano ngayon na nangyayari? Siyempre, binabawi sa ating mga manggagawa, di ba? Meron tayong tax, pero wala naman tayong natatanggap. What's that? Of course, that's illegal kung tutuusin. Dapat may pakinabang yung tao. At dapat at the end, meron talagang makukuha. Oras tayo umuwi. Pero anyway, yun ang bansa nila. Mas mahalaga sa kanila yung mga istruktura na isang lindol lang naman bagsak na. Ano yung nangyari sa kabila, sa Dubai? Pinaramdam ng Panginoon, you are not mighty. Tubig lang ang katapat ninyo. Anytime, pwede kong palubugin yung lugar na yan. Kasi puro reclamation area naman yan eh. Dating parte ng dagat, ginawa nilang lupa. Hindi ba pinakialaman nila ang Panginoon? Pinakialaman nila ang nature? Yung pong nangyari yon last few days, last week, patikim lang po yun. I can do all things upang iparamdam sa inyo that you are not mighty. There's only one who is mighty and that is me. Yung God na lumikha ng lahat. So yung papansinin ninyo, di ba habang may mga papalabas na mga bagong produkto, hindi ba yung mga may pera, doon na kaagad nakatutok, kailan ko mabibili itong mga bagay na ito? Samantalang, uulitin ko po, ang daming nagugutom sa buong mundo. And you know what? Marami pa rin walang access sa maayos na banyo. Banyo na lamang po ang pinag-uusapan natin, banyo. Hindi po lahat ng tao merong access sa maayos na banyo. Pero tingnan niyo yung ginagawa ngayon muli. Masdan ninyo ang kapaligiran. Ganun na lamang ang vanity ng mundong ginagalawan natin today. Halos hindi pinag-uusapan ngayon yung mga taong nagugutom. Ang lagi pinag-uusapan, dalawa lang. Wars at yung mga bansang maraming pera na nagpapatayo ng kung ano-ano. Where are the poor? Open your mind, open your eyes, open your ears. Yan po ngayon. Hindi man yon, halimbawa sa TikTok, ano pinag-uusapan doon? Pinag-uusapan ba yung mga mahihirap doon? Paano natin worldwide makatulong sa mga mahirap? May makain man lang sila 3 times a day. Or magkaroon man lang sila ng maayos na banyo. Wala. Ano pinag-uusapan doon? Di ba? Pagandahan lang naman. Pagandahan ng presentation. Benta ng produkto. I, me, myself. Open your eyes. Yun po ang mundong ginagalawan natin ngayon. At yun po ang sinasabi sa Biblia. And worse,
and worse pa. Taggutom at lindol sa maraming lugar. Number 3, sa huling panahon, kapopootan, isasakdal, pahihirapan at papatayin ang mga tagasunod ni Jesus. We are indirectly under attack by the enemy. Ano yung isa sa way na inaatake ngayon ni Satanas at ng kanyang mga demonyo ang simbahan? Pinapasukan ng di ba, ng LGBT. Meron ng church ngayon, Church of LGBT. Imagine that. Hindi ba yung Diyos na galit sa LGBT, sa kabaklaan, yung pa mismo ipapangalan nila yung church nila dun sa Diyos na yun, na galit sa kanila? Nasa Biblia po yun. Dahil dalawa lang ang gender, si Adan, si Eva. Sino yung pangatlo? Si Satanas! Sa yung pangatlo dun sa hardin. Ngayon, dalawa lang ang gender, lalaki, babae. Sino yung pangatlo? That sort of kind of third gender, wala nang iba pa kundi si Satanas himself. Mga taong dinaya, mga gullible, uto-uto. Hindi ka boy, girl ka, girl ka, girl ka. Gagamitin ni Satanas yung nanay, gagamitin ni Satanas yung tatay. Sabihin mo sa mga anak mo, babae siya. At sa anak mong babae, sabihin ninyo, lalaki siya. Look at the world today. Ulitin ko po, sa hardin, dalawang gender lang meron. Pero there are 3 persons. Si Eva, babae. Si Adan, lalaki. Yung pangatlo na panggulo, si Satanas. Yung ahas. Ganun din po ang gender ngayon. May lalaki, may babae, at LGBTQ++++++. Wala pong ibang gumawa doon, kundi si Satan himself. At Diyos kasi ang lumikha ng babae at lalaki. Yung sinasabi ng pangatlo, pang-apat, pang-lima, pang-sampu, hindi na po Diyos yun. Use your imagination. Iba po ang gumawa ng mga yan. At yun ngayon ang mundong kilalalagyan natin. Kaya indirectly po, isa yun. Ini-infiltrate ng mga pervert. Ini-infiltrate ng mga pervert ang simbahan ng Diyos. Kung hindi ini-infiltrate ng mga mukhang pera, ini-infiltrate ng mga false prophets, kung hindi ini-infiltrate ng mga false pastors, false evangelists, ini-infiltrate mismo ni Satanas ang simbahan using these people na pinag-usapan natin kanina. Nakawawa naman sila, Kuya Eric. Bakit naman ganyan, Kuya Eric? Pes, magbasa kayo ng Biblia. Kayo mismo makabasa doon pa lamang sa chapter 1 ng Romans, ano sinabi ng Panginoon about them. Sa mga nagpapatuloy doon, ang sabi ng Biblia, there will be no mercy, there will be no grace. Puot lang ng Diyos ang nakalaan para sa kanila. Number 4 daw, sa palatandaan sa muling pagbabalik ng Panginoon, marami ang tatalikod sa pananampalataya. Mapopoot at magtataksil sila sa isa't isa. Hindi na po mabilang yung mga simbahang nahahati. Isang issue lang. Because of LGBT movement, marami na po mga simbahan nahati. Kasi merong matitinong simbahan dati, ngayon pinasukan na ng alin, yun nga ng mga infiltrators. Yung simbahan ngayong iisa ang doktrina ay isang standing na hati sa dalawa. Why? Kasi maraming member ng simbahan ngayon pro-gays, pro-homosexuals. Yung mga ayaw nun, kasi biblically talagang hindi naman nais ng Panginoon yun, sila ngayon nanatili sa kanilang pananampalataya. Nahahati ngayon, hindi lamang po ang mga simbahan, maging ang mga pamilya. Even the family. Let's talk about the family. Ang pamilya po, Diyos mismo ang gumawa. It is God Himself who instituted the family. Why? Again, bumalik tayo sa Hardin ng Eden. Marami po tayong masosolve kung babalik tayo doon sa Hardin ng Eden. Si Adan at si Eva, pinagsama ng Panginoon, nagkaroon sila ng mga anak. That is the first family ever. Ang Diyos mismo ang nagtagpo, ang lumikha, ang nagtagpo dun sa dalawa. Ano ginagawa ngayon ng kalaban? Through those politicians, through those religious leaders pang naturingan, they're saying it's okay na ang mami mo, lalaki, ang daddy mo, babae. Ang kawawang bata, kung hindi man isisilang, aampunin. Nasa maayos na pamilya yung bata, for some reason, ibinenta ng mga magulang, no, ayaw nila, hindi nila, gumawa-gawa sila ng bata, hindi naman nila mapapalaki. Ayan ngayon, pina-adapt kay Nino sa isang pamilya, ni yung nanay, lalaki. At yung tatay, lalaki din. Imagine this. What kind of generation meron mula ngayon in 5 years or 10 years? Kasi yung mga adopted children na yan na lumaki sa pervert
Mga pamilyang hindi nilikha ng Diyos, kinamumuhi ang pangalan ng Diyos, sino sila paglaki? They are the new generations. Henerasyon ng kung saan, para sa kanila, walang problema. Kahit magsama ang lalaki sa lalaki, ang babae sa babae. At ang panahon natin ngayon, binigyan na ng karapatan ng mga inosenteng bata na paglaki mo, pag may isip ka na, imbis na tumanggap kay Jesus, mag-decide ka kung lalaki ka or babae ka. Kung mapapanood po ninyo sa YouTube, napakasimpleng tanong lang. Tatanungin yung lalaking sabi, babae daw siya. What defines a woman? Hindi po nila masagot. Simpleng katanungan, hindi nila masagot. Halatang halata, niloloko lang ng kalaban at nagpapaloko naman sila. That is the world today and most especially tomorrow. So tayo po, anong gagawin sa atin? Siyempre, patatahimikin tayo. Lalo na yung mga simbahang political church. Ang daling patahimikin yan. Pera lang naman katapat niya mga yan. Ang sabi ng Panginoon, hindi ako pumarito para maging hari ng tao ng sanlibutan ito. Ang aking kingdom is not of this earth. My kingdom is in heaven. Ano ginagawa ng mga pastor ngayon, mga evangelists? Tumatakbo sa politika. Ito ngayon ang challenge sa kanila. Kung sakaling mananalo sila, which is hindi, dahil hindi loloobin ng Diyos, hindi. Kung mananalo sila, ipipilit lang sa sarili nila, kaya ba lang ipasarado ang Casino Filipino? Because that is against God. Yung mga born again, kung sakali man mananalo sila bilang presidente, may papasarado ba lahat ng nightclub? Lahat ba ng mga motels may papasarado nila? May pagbabawal din nila ang kabaklaan? Hindi. Hindi po. Because the kingdom na kinabibilangan ng Kristiyano ay kingdom of heaven, not kingdom of earth. At ito nga pinag-uusapan natin. Saan ba pupunta itong mundong ginagalawan natin? According kay Jesus mismo sa Matthew 24. Yun nga po, because of that, maraming tatalikod sa pananampalataya at magtataksilan at mapopuot ang bawat isa sa isa't isa. Number 5 na pag-usapan din po natin, maraming magpapanggap na propeta at ang dami-dami niyan, wanted na nga FBI yung isa at nagtatago sa Pilipinas, right? Kasama siya sa maraming so-called prophet, so-called God in the flesh, na maraming kalokohang ginawa, tinutugis ngayon ang batas ng tao. Mahiya sila. Leader sila ng simbahan, tinutugis sila ng batas ng tao. Tinutugis sila ng FBI. Yung isa naman namatay na, tinutugis ng Interpol. Yan ba yung mga leader ng Diyos? Of course not. Leader sila ng kabilang kampo. Of course. Number 6. Ang good news naman, puro bad news kasi yung 5. Pero ang good news, ang sabi ng Panginoon, ipangangaral sa buong sanlibutan. Ito pala, number 5. Maraming magpapanggap na propeta, ang kasamaan of course ay lalaganap at manlalamig ang pag-ibig ng marami. At ngayon po nangyayari na yan. Yung mismong anak suwail sa sariling magulang. At minsan yung magulang mismo, di ba? Itinutulak sa prostitusyon ng sariling anak. Nangyayari ba sa yes? Hindi lang yan ngayon hina-highlight. Ano mo bang ginagawa ng Kalawan nowadays sa tulong na rin ng mga balita, sa tulong na rin ng gobyerno? Huwag na nating i-highlight yung anak ginahasa ng ama, ina, ibinugaw ang anak. Huwag na natin i-highlight yan. I-highlight na lang natin yung mga digmaan, yung something bigger than themselves. I-highlight na lang natin yung yaman, yung pataasan ng building. Tingnan ninyo ang mga balita ngayon. Even you yourself, ano nangyayari? Ano pa pag-usapan dito? Kundi artista, kundi mga Koreans, kundi I, me, myself, mga produkto. Yung mga binanggit ko kanina, nasaan ngayon yung patungkol dito? Sa totoong anay, sa totoong sumisira sa sanlibutan, sa mundong ginagalawan natin. Nasaan yan? Wala. Dati po ako, kada umaga, gustong-gusto panoorin ng buo yung mga balita. Pero sabi ko, every day, ito ba yung same balita na mapapanood ko? Hindi naman sa ako naghahanap ng bagong issue. Kaya lang, paano yung mas mahalagang mga bagay? Bakit hindi pinag-uusapan? Yung talagang issue ng lipunan, wala po yan sa mga balita. Saka kaya kailangan pa ang Holy Spirit. Yung wisdom from the Holy Spirit, paano natin malalaman ang mga bagay na ito. At yung nga po, good news, sa kabila ng lahat, ipangangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita. Ito pong 1 to 6. Malawak po yan. Pero ito po kasi sa chapter 24 ng Matthew, concise edition ng buong book of Revelation. Sa huling panahon,
Talagang ang Panginoon, mahal na mahal niya kahit mga evil na klase ng mga tao, mga pervert, mahal na mahal niya pa rin hanggang to the last drop of His patience, meron pa rin evangelism. To the point, according po sa Book of Revelation, isang anghel na mula sa langit ang maghahayag ng gospel sa himpapawid. At malalaman po yan, maririnig yan ng lahat ng mga tao around the world, maging yung mga nakatira sa kuweba, yung mga pinoproblema ng mga Kristiyano, paano makakarating yung balita. Nakarating na po. Kaya wag na po natin problemahin yun. Kasi walang imposible sa ating Panginoon. Ginagamit niya lahat, even technology, para makarating sa mga taong yon. Ang kanyang mga salita is not our problem anymore. And it's not a question. So itutuloy po natin sa ikalawang yugto ang mensahe ng Panginoon sa araw na ito. Babasahin po natin yung mula Matthew 24:15 at aabot po tayo hanggang 28. In the rest, sa mga next Fridays po natin pag-uusapan. Matthew 24:15 hanggang 19. Verse 15. Unawain ninyo itong maigi or mabuti. Kapag nakita ninyong nagaganap na sa dakong banal, ang kasuklam-suklam na kalapastangan ng tinutukoy ni Propeta Daniel, mamaya po pag-usapan natin ng hiwalay, ang mga nasa Judea ay dapat tumakas papunta sa kabundukan. Verse 17, ang nasa bubungan ay wag nang mag-abala pang kumuha ng kahit ano sa loob ng bahay. Naku, yung cellphone ko, bagong bili pa naman yun. Sabi ng Panginoon, wag ka nang mag-abala na kunin pa yung kahit ano sa loob ng bahay mo. Verse 18, at ang nasa bukid ay wag nang umuwi upang kumuha ng balabal. 19, sa mga araw na yun, kawawa ang mga nagdadalang tao at mga nagpapakain ng sanggol. Kasi po, mabilis po itong pangyayari na ito. Ito yung tunay na nauna. Hindi ka na makakuha ng gamit. Pero maraming salamat, may mangyayari before that. Especially sa mga anak ng Diyos. To the unbelievers, sa kahabagan nilang lahat. Sa mga believers like us, sa mga tunay na anak ng Diyos, meron pong good news. So ano yung binabanggit dito? Kasi po sabi ng Panginoon, yun daw, pag nangyari ng kasuklam-suklam na kalapastangan ng tinutukoy ni Propeta Daniel, nag-quote ang Panginoon from the Scripture. Yung po, ganun kahalaga yung alam natin ang Scripture. Because the Lord Himself, kino-quote niya yung Old Testament. And this time around, the book of Daniel. Dapat po, ganun din tayo mga kapatid. Hindi naman kinakailangan kabisado natin yung front and back ng Biblia. Pero dapat may mga key scriptures tayong natatandaan. Mapa New Testament man or Old Testament. Kasi ang Lord ginawa niya. Nag-quote siya. Tinutukoy ni Propeta Daniel. Bakit ano ba yung tinutukoy ni Propeta Daniel? Balik po muna tayo sa Daniel 9:27. Makikita po natin dyan. Ang haring ito'y gagawa ng isang matibay na kasunduan sa maraming tao sa loob ng isang linggo. Ito po ang setting dito, Israel. Specifically, Jerusalem. So, merong hari. Ito'y gagawa ng isang matibay na kasunduan sa maraming tao sa loob ng isang linggo lang. Pero sabi niya, pagkaraan ng kalahating linggo, ilang araw ba meron sa isang linggo? 7. Pagkalahati ng isang linggo yun, ilan? 3.5. Diba? 3.5 days. 7 days, pero yung unang kalahati yan, pagkaraan ng kalahating linggo, eto na, papatigilin niya ang paghahandog. Yung unang 3.5 ng isang linggo, okay pa siya. Mabait siya, walang problema. Sige, gawin niyo yung ginagawa niyong pagsamba. Sumamba kayo, sayawin ninyo, no problem. Pero after 3.5 days, patitigilin niya ang paghahandog. Hindi lamang yon. Ilalagay niya sa itaas ng templo ang kasuklam-suklam na kalapastanganan. Malalaman natin mamaya. Ano ba yung nilagay niya kasing karumal-dumal sa mismong templo sa Jerusalem? Mananatili ito, sabi ng Lord, sabi sa Daniel, sa kanyang prophecy, mananatili ito roon hanggang sa wakasan ng Diyos ang naglagay nito. Nung bagay na kasuklam-suklam, ang Diyos mismo ang gagawa ng paraan upang siya mismo patalsikin. All power is God's alone. Siya lamang ang pwedeng, siya lang ang nakaluklok sa trono sa langit. Wala nang iba pa. Sinubukan na ni Satan na magkaroon ng kudeta sa langit, i-dethrone ng Diyos. Alam natin, di ba? Hindi man lang kubilas ang Panginoon doon. Wala siyang panama. Ni konti sa Diyos. Salita lang ng Panginoon, talo na siya kaagad. Kaya po again, dapat meron tayong mga memory verses, kahit 5 man lang, 5, maximum 10. Panlaban kasi natin kay Satan yan. Di ba yun yung nangyari kay Jesus Christ? Yung siya tinutukso ni Satan dun sa ilang, hindi siya kumain ng 40 days, 40 days and 40 nights. Word! Pag merong panlolokong ginawa si Satan, ano sabi nga,
the Scripture says. The Scripture says, the Scripture says. Si Satan nanggaya pa, di ba? O hindi ba nakasulat dun sa kasulatan na kahit magpatiwakal ka dyan, Jesus, sasaluhin ka ng angels? Sinagot pa rin ng Panginoon yun. Nasusulat din, hoy Satanas. Nasusulat din, do not tempt the Lord your God. Hindi po tinutukso ang Diyos. Hindi po tinetesting ang Diyos. Ang Lord mismo nagsabi nun, huwag mong subukin ang iyong Diyos. Huwag po natin gagawin yun, mga kapatid. Paano ba natin pwedeng subukin ang Diyos ngayon? Lord, kung talagang mahal mo ako, bigyan mo ako ng salary increment. Kabastusan po yun, mga kapatid. Ganun lang ba kababaw ang ating pagtingin sa Diyos? Panginoon, bigyan mo lamang po ako ng extra time. Sa 24 hours, gawin po niyo yung 25 or 26 or what. Magkakaroon na ako ng time sa inyo. Mga kapatid, kabastusan din po yun. 24 hours is more than enough sa isang araw. Kaya pag lagi natin sinasabi, wala kasi akong time ginagawa mo rin sinungaling ang Diyos. Gusto ko pa ipaunawa sa inyo. Kapag lagi natin sinasabi, sa harapan ng Diyos, habang kausap natin isang kapatid na nagyayaya sa atin ng matagal ng panahon, sinasabi natin, lagi kang walang oras. Paulit-ulit mong nilalapastangan ng Panginoon. Sasabihin ng Panginoon, paano nangyari na wala kang oras? Ako ang gumawa ng oras. Ako ang gumawa ng 24 hours. And in accordance sa aking pagka-Diyos, pagiging matalino, more than enough ang 24 hours para magkaroon ka ng time for me. Nalalapastangan ko ang Panginoon. Sabihin na natin totoo, ayokong dumalo. Magpaplansya pa ako, maglalaba. Matutulog pa ako, aktosawa. Okay, sabihin mo naman totoo. Huwag mo lang sabihin wala kang oras. Kasi iba malaking kasinungalingan sa Diyos yan. And God hates liars. Okay, God hates liars. Kasi kabaliktaran siya ng Diyos. So sabi diyan, mananatili ito doon hanggang sa wakasan ng Diyos. Walang ibang magbibigay ng wakas sa ginagawa ng taong yan, kundi ako rin. Daniel 11:31 naman, medyo tumalon tayo. Ano para yung gagawin itong haring ito na napakalupit? Na mabait sa 3.5 days, pero yung susunod na 3.5, napaka-evil na. Magpapadala siya ng mga hukbong sandatahan upang ano raw? Lapas tanganin ng templo. Ipapatigil niya araw-araw, niya ang araw-araw na paghahandog at ipapalit ang kasuklam-suklam na kalapastanganan. Inulit na naman dito ng Lord. Sa 27, ipapalit ang kasuklam-suklam na kalapastanganan. Nakita niyo kung paano binigyang diin. Ano ba yung kasuklam-suklam kasi? Na ginawa nitong evil king na ito, na ang puot ng Diyos ganun na lamang. Ganyang ginawa after this. I would like to introduce to you si Antiochus Epiphanes. In 175 BCE or before Christ, di ba, bago ang Panginoon, 175 years BCE, before the Common Era. Kasi po, papaliwangan ko, bakit dati BC lang ba't naging BCE? Ang original po meaning ng BC, before Christ. Ang AD, Anno Domini, right? Biglang Latin, isa English, isa Latin. Pero bakit pinalitan na ng BCE? Ang naging meaning na rin po ng BCE, before the Common Era. Kasi hindi naman kami lahat Kristiyano Bakit namin gagamitin yung oras na nang pinagsimulan si Jesus, ang nasa kalagitnaan si Jesus? Yun po ang naging problema doon. So okay, fine. Kung yung malit na bagay na yan, puro terroristic kaagad ang mga kaisipan ninyo, okay, fine. Imbes na before Christ, palitan na natin, before the Common Era. Ayaw talaga ng tao kay Jesus. Na even dyan sa meaning niyan, mga acronym na yan, hindi nila matanggap. Ganun po kaayaw ng majority ng tao sa buong mundo si Jesus Christ. Ayaw nila kay Jesus Christ. Masasamba pa sila kay Satanas kaysa kay Jesus. So, nung 175 BCE, a new ruler, ano po siya? Antiochus IV, at iniligay niya yung in-affiliate niya sa kanyang pangalan kasi ang pangalan po ni Antiochus lang talaga, the fourth. Ngayon, idinikit niya yung Epiphanes. Hindi lamang ninyo ako tatawagin Antiochus the fourth, tawagin ninyo yung Antiochus Epiphanes. Anong meaning ng Epiphanes? Alam ba natin yung word na epiphany? Yung pong word na epiphany, ito yung kapamaranang ang Diyos nagpakita sa tao. Na pinadama ng Diyos yung kanyang presensya
sa tao. Epiphany. Pag sinabi natin, ayun, nagkaroon nga siya ng epiphany because of that. I don't know. I mean, Pilipino siguro hindi naman laging ginagamit yun. Pero merong iba ginagamit yun. Pag sinabing, ayun, nagkaroon nga siya ng epiphany na magkaroon siya ng sakit na COVID eh. Ibig sabihin nun, parang nakita ng Diyos, kaya kita mong bait-bait ngayon. Yun yung ibig sabihin ng epiphany. Ngayon siya, tawagin niyo ang Antiochus Epiphanes. Ang ibig sabihin po niyan, sinasabi niyang kasama ninyo ang Diyos. He regard himself as God. Nagkaroon lang ng konting kapangyarihan, Diyos na siya. Okay, fine. Ano ginawa dyan? So, he ascended to the throne of Greco-Syria. Ito po yung panahon pa namang Griego at sakop nila ang Syria. Siya ngayon ang nanghari doon, si Antiochus Epiphanes. So, nagkaroon po ng Jewish rebellion, nagsimula siya. So, ang ginawa ni Antiochus, simple lang naman. Antiochus slaughtered thousands of people and outlawed Judaism. Kasi po, yung rebellion, nangyari yon nung kanilang kinukubkob ang Israel. Alam niyo, ang Hudyo, hindi po sila papayag ng ganun-ganun lang. Lumalaban po sila. Maybe sa isang Bible study, pag-uusapan natin yung The Battle of Masada. Doon po nagsimula yung kwento ni Judas Maccabeo, the most famous hero of Israel before our Lord. Pero saka na lang po yan sa mga dadalo sa pag-aaral, malalaman niya yan. So pinatay niya ang maraming mga Israelita at hindi lamang yun, mula ngayon bawal na ang relihiyong Judaism. Kasi alam po ninyo kung bakit mahalaga na yung religion, yung ideology, dinudurog. Kasi po, hanggat buo ang ideology, hanggat buo ang relihiyon ng isang tao, hindi mo silang mabubuwag. Lalo silang tumatapang, lalong dumarami. Kaya nga po yung way ng Panginoon to gather us at dumami tayo, hindi about religion eh. This is not human ideology ang sinabi ng Panginoon. Kaya ang ginamit ng Panginoon kung paano tayong dumami bilang Kristiyano, mula kokonti, mula sa 12 apostol, tapos billions ng Kristiyano ngayon, you know what? Faith. It is not your ideology, but it will be me. Siya lang talaga ang pinangahawakan natin mga Kristiyano. Hindi yung mga ideologies. No, not that. Kasi ideologies po, may halo yung human intellect. Ang Kristiyano po, ang original Christianity po, according sa Biblia, hindi po hinahaluan ng human intellect. Hindi po hinahaluan ng human emotion. Hindi po sa subjective. Objective po ang tunay na Christianity. Kaya maraming mga born-again churches ngayon o so-called Christian churches, kung ano-ano ginagawa, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Tsaka nakakita ng Kristiyanong nagpapakulam pa. Right? Halatang-halata naman sa ginagawa na hindi tunay na Kristiyano. Ba't ka magpapakulam? Ba't nang gagayuma ka? Christian ka eh. Ipag-pray mo na lang siya, right? Pero yun ang ginagawa nila na so-called Christians. Kasi mayroong halong human intellect, human emotion, at hindi lang mo eh. Siyempre, pati yung kahinaan ng tao, kasama na rin doon sa ideology na kanilang ginawa. Kaya, hindi makakaabot kailanman sa pamantayan ng Diyos. Hindi lamang yun. Hindi lamang siya inautlo niya ang Judaism. Among the now forbidden practices were the rite of circumcision. Pinagbawal niya ang circumcision. Alam natin, yun ang covenant ng Panginoon kay Abraham hanggang sa huling panahon. And of course, by now, yung circumcision of the heart. Since dumating ang Panginoon, it will now be, ang talagang tinitingnan ng Panginoon, hindi yung physical lang, kundi it's more the heart, the circumcision of the heart. Yun po. Pero by that time, talagang tinigil na yun kasi alam niya, doon umiikot ang relihiyon ng mga Hudyo. Sa mga ginawa ng Panginoon, sa mga covenant niya with Abraham, doon umiikot ang Judaism. Yun mismo, yung kaagad. Hindi lamang yun. Yung pag-aaral ng Torah, o yung mga unang aklat ni Moses, pinigil nila yon, itinigil. Di ba yung Pentateuch? Kasi 5 aklat po ang sinulat ni Moses sa Old Testament. Pinagbawal din na basahin yon. Yung pong Genesis, for your information, si Moses po sumulat nun. Through the inspiration, of course, of the Holy Spirit. Pinagbawal na rin ang study of Torah. Hindi lamang yon. And the keeping of kashrut. What's that? Jewish dietary laws. Yung bawal kumain ng baboy, bawal kumain ng alimasag, na ginataan. Bawal na yan, yung mga panahon na yun, yung mga biyakang paa. Ang tawag po dyan, kashrut or dietary law. Wala po yung spiritual na kinalaman sa kaligtasan. Kaya may mga churches po ngayon na so-called born-again churches, hindi sila kumakain yan. Kasi yun na araw, kasi pinagbawal ng Diyos. Dietary law yan. Ang tawag dyan, dietary law, wala siyang kinalaman sa spiritual na kaligtasan mo. May kinalaman yan sa physical na parte ng iyong buhay. Why? Kasi po, sa katerbang mga gera, digmaan ang papasukin ng Israel from Egypt
Bago pa sila makarating ng Canaan, sangkaterbang mga wars and wars and wars and wars ang dadaanan nila. Hindi pwedeng may high blood. Nakakahiya sa kalaban. Isipin niyo makita ng mga Kananeo, yung mga Israelita na bayan ng Diyos. Ba't ganyan kung tumakbo sila? Kumakalog lahat. Nakakapal ng bilbil nito, yung mga Israelita. Hindi lang yung isa doon, na-stroke bigla. Yun po ang dahilan kasi kung bakit mayroong dietary law na bawal kainin to, bawal kainin yon. Kasi nga naman nakakahiya. Magsasalubong pa rin kayo ng mga kalaban, gitna pa na, wala na, hindi ka na makahinga. Nirayuma na doon, nirayuma. Sasaksakan na lang yung kalaban, okay na sana, nirayuma pa, hindi niya maigalaw ngayon. Kailangan iikot pa dito, iikot pa dyan bago mo magawang ganun. Nakakahiya sa kalaban, yun po ang dahilan. Napakasimple, di ba? Kaya po dapat may kashrut din tayo ngayon. Mag-ingat po tayo sa mga kinakain natin dahil nakakahiya sa mga unbelievers na mas malalakas pa sila kaysa sa atin physically. Nakuha niyo po ba? Napakasimple lang, di ba? Di mo na kailangan magpaka-hypersensitive sa spiritual para maintindihan to. Napaka-physical po, literal, ng pinag-uusapan dito. That's why. Nakakahiya, di ba? Kala ko born again yan, bakit laging may sakit? May buti pa ako, hindi ako born again, pero lagi akong malakas. Nakita niyo kung gaano nakakahiya kapag gano'n ng isang Kristiyano? Laging may sakit. Kasi paano masasabing, our God is a healing God. Siyang aming Jehovah Rapha, the great physician. Ganun. Tama nga, dapat lagi kami physician, lagi kami sakit eh. Yan ba yung mga anak ng Diyos, lagi may sakit? Nakakahiya sa mga unbelievers po yan. Kapag laging may sakit, ang isang Kristiyano, kagagawa niya, hindi kagagawa ng Diyos, hindi kagagawa ng mundo, ginawa niya yun sa kanyang sarili. It is him or her na nag-decide to take this so-called healthy food. At siya ngayon, napaka-unhealthy niya. It is their personal decision. Walang ibang sisisihin. Pagdating po sa mga sakit sa katawan. Hindi lamang yon, ito ngayon yung binabanggit na kalapastangan ng walang pangalawa. Karumal-dumal talaga sa mata ng Diyos. In the Jews' holy temple, he placed a statue of Zeus. Naglagay siya ng rebulto ng isang Diyos-Diyosan. God hates yung mga Diyos-Diyosan na yan. So nilagay niya yung estatwa, yung rebulto ni Zeus. Yung Diyos na pinapaniwalaan ni Antiochus. The God he believed was manifest in his own royal being. Kasi si Zeus po kasi ang pinaka-highest gods ng mga Greeks. At napakaganda ni Zeus. Pag tinignan po ninyo yung mga rebulto, may mga ginto and so on and so forth, ginagaya ni Antiochus yung kanyang Diyos. Anyway, hindi naman niya katakataka kasi po sa Book of Proverbs or Psalms, sinabi ni David. Ito po si David mismo na sabi, hanapin niyo lang, i-post niyo sa online kung saan. Ang sabi po ni David, yun daw pong mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, sa mga rebulto, they will be like them. Ang sumasamba sa Diyos-Diyosan, makakatulad sa Diyos na sinasamba nila. At ano yon? Ano sinabi sa maraming book sa Biblia patungkol sa mga rebulto? May mata, hindi nakakakita. May ilong, hindi nakakaamoy. May bibig, hindi naman nakakapagsalita. May tenga, hindi nakakarinig. May kamay at may paa, pag may sunog, sila pang ililigtas mo. Hindi marunong lumangoy. Ang sabi again ng Biblia through David, ang lahat ng sumasamba sa mga rebulto, makakatulad dyan sa sinasamba nila. That's why marami pong tao talaga, kahit i-share mo na i-share ang gospel, hindi niya naunawaan, halos hindi niya naririnig. Why? Katulad ng Diyos na kanyang sinasamba, may tenga siya, pero hindi nakakarinig. Beware sa lahat ng sumasamba sa Diyos-Diyosan. You will be like them. They will be like their God. At panghuli, ito talaga malaking kalapastanganan ito. They sacrifice, Antiochus sacrificed swine. Nag-offer siya ng baboy sa mismo altar, holy altar doon sa holy temple. Kung katulad lang ng tao ang Diyos, talagang kulong-kulunan dugo niya. Namumula na ang Diyos, ang mata niya, namumula na talaga. Sasabog ng mga ugat, pati sa ulo, sa sama ng loob, sa galit sa taong ito. Pero buti lang ang Diyos, hindi katulad ng tao. Kasi kung ang Diyos katulad ng tao, there and then titirisin niya lang na parang kuto. Itong si Antiochus, dun mismo sa ginagawa niya, mamamatay siya biglaan. Pero ang Diyos ay mapagpasensya at meron siyang mas tamang kapamaraanan. Kapag ang Diyos pong meron ginawa, hindi yung tipong
yung kasi bugso ng damdamin niya, kaya nagawa niya ngayon na, ngayon. Ang gagawin niya, I will punish this person sa harapan ng lahat. Nasa ganoon, matutunan ng marami yung anong parusang ibinibigay ko sa ganitong klase ng mga tao. Kasi po, kung tutuloy niyo yung kwento, kung babalik tayo sa mga history books, of course, pinarusahan ng Panginoon ng taong ito. Hindi pwedeng ang Diyos po walang parusa sa gumagawa ng kasalanan. Hindi pwede. Kasi po, yung Diyos na hindi nagpaparusa, hindi Diyos yun. There's only one attitude again, God has towards sin. God must punish sin because He's holy, He is righteous. Ang tanging action na pwede niyang gawin sa mga karumihan, sa mga kasalanan is to punish it. Because He is God, He's holy, and He is righteous. So yun po, yung pala yung binabanggit ditong mga katampalasanang walang katulad. Huwag po natin gagayahin yun. Kailangan si Kristo. Si Kristo ang nasa buhay natin. Kasi po, iba't ibang klase po ang Diyos-Diyosan sa buhay. Kapag mas mahalaga yung oras mo para sa sarili mo, that is your idol. Matthew 24, verse 20. Ang sabi ng Panginoon, itinuloy niya ngayon after nung sa templo. Ipanalangin ninyo na ang inyong pagtakas kapag dumating na yung mga bagay na ito sa susunod na panahon, ay huwag mapataon sa taglamig o sa araw ng pamamahinga. Verse 21, sapagkat sa panahong iyon, ang mga tao ay magdaranas ng matinding kapighatian, hindi pa nararanasan mula ng likhain ng sanlibutan hanggang ngayon, at hindi na mararanasan pa kahit kailan. Sino pa maliligtas kung gano'n? Kung mayroong kahirapang walang pangalawa na mangyayari bago bumalik ang Panginoon. And this is the good news. Again, verse 22. Sa katunayan, sa sobrang hirap ng mga mangyayari sa panahon na yon, kung hindi pa iikliin ng Diyos ang panahon na yon ng kahirapan, walang taong maliligtas. Ngunit, sabi ng Panginoon, God loves us so much. Ngunit alang-alang sa mga hinirang ng Diyos, paiikliin ang panahon yon. Kaya nga po, merong 7 years. Kung mababasa po natin ang Book of Revelation, katulad sinabi sa Daniel po, meron dyan 1 linggo or 7 days. Pero sa huling panahon po, merong 7 years. According po sa Biblia, 7 taon po ang pinag-uusapan natin ditong mga kahirapan. Yung 3.5 years, of course, may kahirapan dyan, kaya lang hindi katulad ng mga kahirapang darating sa another 3.5 years. At doon po sa unang 3.5 years, of course, nandiyan po na ang bait-bait ng Antichrist. Parang si Antiochus Epiphanes. Sa unang 3 araw niya, napakabait niya. Pero after nung susunod na kalahati ng 1 linggo, naging evil na siya. Yun din po ang gagawin po ng Antichrist. Mabait po siya for 3.5 years. Pero after that, kampon siya ni Satanas na walang gagawin kundi mas lalong pahirapan, especially ang mga anak ng Diyos na maiiwan sa panahon na iyon. Matthew 24, 23 hanggang 25. Kung may magsasabi sa inyo another sign na malapit ng huling panahon, kung may magsasabi sa inyo narito yung Kristo o naroon siya, huwag kayo maniniwala. Dahil, sabi niya, sapagkat may lilitaw na mga huwad na Mesaya, mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kamanghamanghang himala at mga kababalaghan upang iligaw ang marami. Kung maaari, ang sabi po dyan, ay kahit ang mga hinirang ng Diyos. Ngayon, ito po, kasi merong 2 version, yung sinabi niya na kung maaari ay kahit ang mga hinirang ng Diyos, maloloko ng mga fakes. Ang una po dyan, sabi nila, kung maaari, ibig sabihin, meron palang ilan. Merong ilan na Kristiyano maloloko pa. Even though nasa kanila ng Holy Spirit, maloloko pa rin sila ng kalaban. Yung another side of the coin po, nung sabihin ditong kung maaari, ang ibig sabihin nun, hindi maaari. Kung talagang anak ka ng Diyos, hindi ka na maloloko ng mga false prophets, mga false teachers. Verse 25, tandaan ninyo, sabi ng Lord, ipinagpauna ko ng sabihin ito upang kayo'y makapaghanda. Ito pong sinabi ng Panginoon na ipinagpauna niya para tayo makapaghanda, sinabi na niya 2,000 plus years ago. So ang sa atin na lang, ngayong alam na natin ang mga bagay na ito, let us be ready. Dapat po lagi tayong handa. Panghuli po, Mateo 24, 26 hanggang 28, verse 26, kaya kung sasabihin nila sa inyo naroon siya sa ilang, ang Lord sa ilang, huwag kayong pumunta doon. Continuation ng puno kanina. Kung sasabihin naman nilang naroon siya sa silid, sa kwarto, huwag kayong maniniwala. Why? Sabi ng Panginoon, sapagkat darating ang anak ng tao, siya, na parang kidlat
na gumuguhit mula silangan hanggang kanluran. Ganong kabilis ang mga pangyayaring ito. Parang kidlat. Isang kisap mata, these things will happen. Isang kisap mata. At sabi ng Panginoon bilang panghuli, kung saan may bangkay, doon nagkakatipon ang mga buitre. Ang pinopoint ng Panginoon dito, kasi di ba makikita naman natin sa mga documentary, kapag umiikot-ikot ang mga buitre, isang ibig sabihin nun, may bangkay doon. Ang sinasabi ng Panginoon, ganun din sa mga panahon na ito. Kapag nakikita ninyo ang mga signs na binanggit, alam niyo na, malapit na yung panahon na pinag-uusapan natin. Ngayon pa, walang nakakalam ni isa. Even the Lord Jesus Christ, ang sabi niya, walang ibang nakakaalam kung kailan yung pagbabalik ko. Is only the Father. Even though Jesus Christ is full of knowledge, sa Diyos at walang nalilingit sa Kanya, yung pong specific na pagbabalik niya, minarapat ng Panginoon na it's only the Father na siyang nakakaalam. That is the wonder of God. Jesus Christ has power over His own power. Kaya, even though Jesus Christ was very, very powerful, at siya alam niya na ang lahat, He still has the power na meron certain things for Him not to know. Maaaring kasi may mga tatanong yun. Kung talagang Diyos Jesus, bakit hindi niya alam kung kailan pagbabalik niya? Because Jesus Christ has power over His own power. Nung magkatawang-tawang Panginoon, marami siyang kapangyarihan, hindi po niya ginamit. Pinili niyang hindi niya gamitin. Remember, nung hinuhuli na po siya sa Garden of Gethsemane, nung tinapyas na ni Pedro yung tenga nung isang gwardiya doon, naputol, di ba? Sabi ng Panginoon, Pedro, huwag mong gawin niya, isuksok mo yung tabak sa kanyang suksukan. Sabi ng Panginoon, hindi ba alam na laksalak sa mga anghel ngayon sa langit, ang naghihintay, ang nakaredy, nakahawak na sa kanilang mga punyal. At anytime sabihin kong, alam niyo yung sign, anytime na magbigay ako ng signal para tulungan ako, they can do it. Laksalak ang anghel yun, naghihintay by that time. Pero ano ginawa ng Lord? Stay. Wala kayong gagawin, kundi manood. Ikaw, Pedro, wala kang gagawin, kundi sumunod lang. Yang tabak mo, ilagay mo sa iyong suksukan. At ang ginawa ng Panginoon, isang miracle, yung tenga, di ba? Ni-restore ng Lord. Napakahalaga ng tenga kasi, mga kapatid. Kasi faith comes by hearing and hearing the word of our God. Napakahalaga po ng tenga. Pinakita ng Panginoon yun. No? O sige, para stereo pa rin ang dating ng tunog ng salita ko sa iyo, stereo, hindi mono. Binalik niya, ni-restore ng Panginoon yung tenga ng tao. Ganun ka-importante po ang tenga. So we must always listen. Kailangan tayong manatiling nakikinig sa salita ng ating Panginoon. Panghuli po, ito po ang question. Sa lahat ng mga sinabi natin, na pag-usapan po natin, ang tanong again, handa ka na ba? Kasi yun ang sinabi ng Panginoon kanina. Sinabi ko ang lahat ng ito upang ikaw ay maging handa anytime siyang mangyayari. So ulitin ko mga kapatid, alam ko busy tayo sa maraming bagay. Busy sa pamilya, busy sa trabaho, busy sa ating future, nagpaplano tayo, nangangarap, at inaabot natin yon. But never ever, na sa pagka-busy natin sa mga bagay na yan, nakakalimutan natin yung pagiging handa anytime na bumalik ang ating Panginoon.